ko. Yun po yung aking first experience. Tapos, eto po kasi ang natutunan ko. Doon sa mga una mong preparation, nung in-accept mo yan, every day is a preparation for the Lord. Ibig sabihin, si Lord magbibigay ng inspiration. May mangyayari, minsan di mo inaasahan. Tapos meron kang makikita na magagamit mo sa worship. Amen? Bigla ang merong kaganapan na magagamit mo siya na iakma mo doon sa temang napili mo. Ibig sabihin, mas pinapaganda ni Lord. Nagbibigay siya ng mga inspiration, dagdag na wisdom na gagamitin mo. At dumating na nga ang actual. Isa sa naitutuhanan po sa training, at least 1 hour or 30 minutes, bitawan mo na ang iyong outline. Andun po ako sa sulok, kinakausap po ako, sumesenyas ako, ayaw kong ma-disturb. Sabi ko nga, nakaka-autistic, para bang ayaw kong mawala ang presensya ng banal na espiritu, na kapag wait yung mausap sa akin, mawawala yung mga kinabisote ko. Kabisote po kaya ako. So, ano nangyari, mga kapatid? Sinabihan ako ni Brother Ed. Sabi niya, sis, ano ginagawa mo? Hindi ka makausap. Lahat kami dito. Ang dami na namin kumakausap sa'yo. Nagtatanong, hindi mo kami napapansin. Sabi sa akin. At hindi ko na na-enjoy yung mga brothers and sisters na kumakaway at kumakamay sa akin. Sabi ko, nag-review ako. Sabi ni Bro Ed, tsaka yung ibang leader namin, bitawan mo na yan. Sabi niya, ang preparation mo, noong nakaraan ay mind. Ginamit mo yung isip. Pinabisado mo pa nga, di ba? Pero this time, heart na. Kasi si Lord, hindi makaka-penetrate sa isip, mape-penetrate niya ang puso mo. Wisdom passes to the heart and not to the mind. Kaya nga, kapag ang pinagtiwalaan mo ay yung isip mo, kapatid, wala kang matatandaan. Kakapain mo yan. Hindi mo mararamdaman ang presensya ng Diyos. Bakit? Ang talino mo ang gagamitin mo. Sinunod ko po yun. Alam niyo mga kapatid, nung nag-worship ako, bagamat nandyan po sa podium yung aking outline, hindi ko na po yan binuksan. I let go. And I was lost. And I was amazed and awed in the presence of the Lord. Grabe, dumadagundong po ang worship. Para bang ramdam naming lahat, hindi lang po ako as a worship leader na nag-lead, ramdam ng lahat na parang magigiba ang aming prayer meeting house. Parang kinulang siya sa lakas. Sabi nga, dahil nasa upper room kami, sa second floor, pati yung nasa baba, narinig daw po nila yung dumadagundong, nahiyawan, worship, may mga nagtatang, singing in spirit, at ang lakas ng worship, nagpe-praising ang lahat. Alam mo po, ang sabi ng lahat, kahit ako, ang naramdaman ko, parang nasa actual Pentecost Day. Nung dumating ang fires of tongue na nangyaring experience ng mga disipulo dun sa Pentecost nung bumaba ang banal na espiritu. Bakit? Kasi inalaw po namin ang banal na espiritu. Amen? Nagpagamit po kami. Yun po yung magandang experience dito. Tapos nasabi ko sa inyo, a man who is receptive to the Holy Spirit. Pag worship leader ka, hayaan mong gumalaw ang worship leader. Amen po? Ang banal na espiritu. Yan po yung first na aking naging assignment as worship leader. At mula noon, mga kapatid, nawala na ang takot, kaba ko, naging excited palagi ako. Because how well our hearts with God will define how we will approach Him. Kapag ang puso po natin ang pinayagan natin manatili sa atin ang buong puso, ang Panginoon ay duroon. Dadamahin po niya ang ating mga puso. Mararamdaman niya na nagmumula sa puso ang ating sinasabi. Meaning, sumasamba tayo at nagpupuri, nagsasalita tayo sa puso, hindi lang sa puso. Amen po ba? Amen? How well our hearts with God will define how we will approach Him. And all worship preparation and how we will approach God, kung paano natin siya lalapitan, must necessarily start with the heart, not the head. As the prophet Jeremiah said, then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. From Jeremiah 3 verse 15. Jeremiah 3:15, sabi niya, I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Amen po. So magpalid po tayo sa banal na espiritu. Because worship starts from the heart. It is in fact the state of the heart, not of our lips. And Isaiah knew this so well that he wrote sa Isaiah 29 verse 13, ano? Mula nung nag-worship worship series ako sa inyo, madalas yung narinig ito. Napakagandang gamitin.
sa pag-worship. Isaiah 29 verse 13, as nasabi niya, these people claim to worship me with their lips, but their hearts but their words are meaningless. Their hearts is far away from me. Their religion is nothing but human rules and traditions which they simply memorize. Anong ibig sabihin yan? Posibleng ang dami nating sinasabi, pero alam lang ni Lord na kinabisote lang natin at hindi sa puso lang natin. Hindi pwedeng gusto nating maganda lang na lumalabas at pakinggan, pero hindi naman sa puso dahil katalinuhan ang ginamit natin. My dear brothers and sisters, pure and sincere hearts are first requirements of acceptable worship leading. Kaya be sure po to have purity and sincerity of our heart before leading worship, or else hindi po magiging katanggap-tanggap sa trono ng Diyos ang ating pagsamba. Kaya nga po, hindi po natin pwedeng pekein ang pagsamba sa altar ng Diyos dahil ilalantad po tayo at hindi tayo aabot sa kalwalatian ng ating Panginoon. Amen po. So mga kapatid, sa huling bahagi, nais ko pong bigyan din ng maikling emphasis sa inyo ang role of worship leader. Dapat ang role po ng worship leader, alam natin how to lead people in worship, and it is essential to effective worship gathering. Amen po? Kasi ang worship po is highly spiritual because we deal directly with our God. And since it is spiritual, dapat po ang role natin ng mga worship leader ay hindi lamang po para i-lead natin ang mga tao sa worship, ngunit dapat napaka-importante na maramdaman nila ang makapangyarihang presensya ng Diyos. Kaya nga po, it is crucial na ang na-assign na worship leader dapat po ay highly effective at kahit papano pinag-aralan niyang mabuti kung paano siya lalapit at maglilingkod, mamumuno sa pag-worship. Dahil kung hindi po, mayroon pong panganib o may mga panganib o pwedeng madiskaril ang ating worship na mailid po natin sa ibang trono ang mga tao. Yung maituro natin sa atin kesa sa Panginoon. Nangyayari po ba yun? Opo. Sabi ko nga po kanina, as worship leader, we are called to be the keeper of God's throne. Tayo po ang tagapanatili ng trono ng Diyos. Sa atin po magmumula ang pagpapadama at pagpapanatili ng makapangyarihang presensya ng Diyos. Pero sa atin din po pwedeng mangyari na mawawala ang presensya ng Diyos dahil madidistract sila. Kaya mahalaga po na ang maglilid ay siguradong sa trono o altar tayo ng Diyos dadalhin. Sa halip po sa altar niya o sa ibang trono sa ibang altar. Ano pong ibig ko sabihin yan? Meron pong mga nagwo-worship leader minsan, ang daladala nila yung nasa sitwasyon nila o concern nila sa buhay. Since sila po yung naatasan at walang pwede at biglaan nangyari, ang gagawin nila kapatid, kapag nag-lead sila, yung nararamdaman nilang bigat ang mapaparamdam nila sa nililid. Sample, yung isa pong leader namin, na yung anak po niya, nagkataon, meron pong cancer sa atay at very critical ang situation. Nangyari po, siya po yung na-assign na mag-worship leader at hindi na po mapipigilan dahil nung ma-detect, nung umaga lang. So, nung gabi, hindi na po makapagbigay ng iba pang mag-worship. So, tinuloy pa rin po niya. Yan naman po ang maganda sa kanya. Tinuloy pa rin niya. Kaya lang, ito po ang nangyari. Doon po sa aming prayer meeting house, sabi ko nga, nasa second floor kami, sa baba, nandun po yung mga taga-Knights of Columbus, dito po sa Malabunian. So nangyari, mga kapatid, nung siya na ang nagwo-worship, sa halip po na pagsamba at pagpupuri, ito po yung marami at halos susumahin mo ang laman ng kanyang worship. Bighati, panunumbat sa Panginoon. Kaya ang sinabi niya, Panginoon, naging tapat po akong lingkod sa inyo. Bakit naman po ang anak ko? Wag na po ang anak ko. Ako na lang. Wag naman po siya, Panginoon. Maawa ka, Panginoon. Tapos humagulgol po siya. Pangalawa, hinimatay siya at bumagsak. Nasa second floor po kami. Lahat po kami na nakapikit, na nagwo-worship na, worship na, nawala po ang aming atensyon. Nawala po yung presensya sa trono ng Panginoon. Ang napunta po ang atensyon doon sa worship leader, doon sa kanyang dinadala. Sa ibang altar kami nadala. Nadala kami mismo sa sitwasyon niya. Naramdaman namin at dala-dala ang bigat ng pagiging ina. Hindi po natin siya masisisi. Kaya lang, sabi nga po natin, isa po sa ating worship principle in worship, worship is dictated by who God is. Ibig sabihin, ang worship po ay hindi tungkol sa atin. Hindi po tungkol sa sitwasyon natin, hindi po sa blessing natin, hindi sa problema natin. Kung hindi worship, ito po
ay tungkol sa pagbibigay ng luwalhati, giving glory and honor to God. Amen po. Yun po yung nangyari. At pati po yung nasa baba, nagsiakyatan dahil narinig silang kumalambog at nagsigawan. Imagine, worship time po yun. Pero napunta po sa takot at nervyos ang nangyari. Hindi na rin po